Welcome sa part 1 ng ating weekend charting. At again, ito yung ating mga poll sa ating Facebook, no? At na-summarize na natin yan. Ito na ang summary, part 1, SMMBT, SDRCR, MWC, at Monde. Part 1, tapos na tayo, no? Pag hindi pa napapanood, balikan nyo lang. Nasa part 2 na tayo wala. At yun, number 1 is SM. So, check natin si SM. Nag-declare ng malaking buyback, 60 billion, I think. At ito nga, ito na yung chart niya. May resistance line dyan at nag-attempt ng rally pero bumalik. So from the support, nag-rally yan ng 8% dahil sa buyback niya. And tingnan natin kung possible bang buyback yung nagtutulak or hindi. So mukhang buyback na. Ewan ko, hindi ko alam sa disclosure, no? Pero good yun, may buyback siya. Ang gusto natin makita dito, kung gusto mo bumili ulit ng SMS, mag-drop siya dito near sa 770. Yan ang gusto nating entry point para pag nag-consolidate, okay lang. At next tranche mo is breakout na from this horizontal line or diagonal line. Target price is here around 6 or 840, and then next target is 870. So that's 12%. So tingin ko strong support na itong 770 na yan. Okay? FA niya is strong, mataas na net profit margin, mataas na ROA, mababa lang yung ROE, pero okay lang yan. Walang problems na debt. At liquidity, syempre mataas. Plus, kanyang earnings is above consensus. And may upside kang 37%. The target price niya is 1,110. Tatlong buy rating, yun lang, walang dividends na 1% lang. Pero kung long term ka, pwede. Kahit sabihin mong 2 years, so the upside mo is 30%. Medyo mababa yun, pero kung big volume ipapasok mo, no problem. May SM yan, no? Sure naman na aakyat yan. Okay? Sa long term, kita naman natin. Umaakyat at umakyat si SM kahit anong mangyari. Okay? Lagi siyang always expanding. Yun. Next, MBT. Hindi pala. Tama nga, MBT. Pangalawa. Anyway, kung gusto nyo matuto kung paano pumasa nitong mga to or gumawa ng sarili nyo, no? So, we invite you to join FA course. Yan. So, meron tayong we invite you to join sa ating FA course. So, meron tayong advanced fundamental trading course na yung tinuturo natin or ginagawa natin na analysis is nandito yun, financial ratio and statement, financial statement, ratio analysis, and valuation. Yung dalawang yun lang. Kung gusto mong matutunan kung paano magbasa ng index, kung paakyat or pababa, year term, dito naman yun sa tatlong to. Market theories, macroeconomics, and index forecasting. Yun. So, advanced talaga yung tatlong yan. And specifically, gusto mong mag-invest sa REITs, paano mag-aral ng REITs. So, ito yan. Gusto mo mag-bottom picking, ito rin yan. Gusto mo ng rebalancing play na very profitable. So, ito yan. No? So, marami kayong matutunan. Hindi yan magsisimula ngayon dahil medyo na-move. So, pwede pa kayo mag-enroll if you want to avail the early bird. Just message us para makuha niyo pa rin ang early bird price. Okay. So, yun. Next na natin yung mga yan. Balik tayo kay MBT. MBT nag-declare ng dividends tapos bumagsak na. Pero ang maganda doon, bumalik na ulit. Uptrend naman yan. Kaso may pahinga. At hopefully wag nang mabasa itong 67. Anyway, dapat nabasag na yan nung nag-ex-date pero hindi. So, good news. At yan. Yan sana ang kanyang next move. Yun. Gusto natin makita ganyan, no? Mag-rally at basagin tong trend line na to at umakyat above 675. Okay? So, hopefully yan ang maging movement niya. Mukha namang natin. Mukhang kaya. You know? Rally, pullback. Tapos, new leg. Sabi ni MACD.
Sa RSI, natin kung kaya ni RSI. Wala pa. Pero mukhang kaya. Natin kung aakyat yan. Pero okay na, no? Wala na dividends pero umaakyat pa rin. No? So, I think pullback lang yan, normal pullback. Pero magiging bullish yan kapag binasag tong trend line na to. Okay, target is 74. Check natin sa FA. Ang earnings is 12 times. Above estimate na 6%. Ang kanyang price to book is 0.9. Historical niya is 1.3. So, cheap. Pero may momentum na, gaining momentum. Pag pumunta dito sa positive 1SD, malamang-lamang ngayon. No? Nasa 16% upside ka na. 84 pesos ang target. Yung may dividends ka pang 4%. So, yun maganda. Undervalued na may upside ka 16%, may dividends ka pang 4%. No? Kaya lang, next declaration nito is matagal pa. September. Tagal-tagal pa ulit. No? March pa lang ngayon. So, antay-antay pa. 5 months. Iyon. Pero kung stay elevated ang rate cut or ang interest rates at bihira ang rate cut, pwede. Kung naman may cut, baka mag-topish na rin ang banks. So, watch out sa banks. Maraming dapat bantayan dito. Anyway, pag hindi nabasag to, benta na. So, kasi o kaya ito pag ito nabasag, cut na yung 70 pesos. Pag nabasag yung 70, cut na yan. So, next is STI. STI, check natin kung may walang laman si STI. Walang FA na nag-analyze. Kung ako kay STI, hindi ko na to sa inyo, no? Hindi ko na to pagtitripan. In case na nakabili ka at hindi mo alam ang gagawin, delikado. Dahil pinasag niya na yun. Ayan, ganyan dapat to. Breakdown, no? Punso yan dapat dyan, kaso nagbasag. Pwede natin sabihin ganyan. Pero, last na yan, no? Yun. Pag ito binasag pa, out ka na. Okay? Mukhang distribution sa taas natin. Parang breakdown talaga to. Dalawang candle na malaki. Breakdown na yata. Ingat na kayo dito. Wala namang FA to, no? 200 na. Hindi pa sa iba. Okay. Next. STI, RCR. RCR. Ito maganda to si RCR. May fundamentals yan, di ba? Yung jackpot. RCR, pumili tayo dyan nung nag-X-date last time. Dito. Yan, dyan. Nag-X-date dito. Tapos, add sa ilalim. No? Sabihin mo nang bumili ka sa gitna. Yan. Support na lang. Currently, is up ka na by 13%. Diba? So, up ka na ng 13%. May dividends ka pa nakuha. No? Which is, ang dividends mo is 6% per annum. Okay na rin. Earnings above estimates yan. Ayun, no? Lakas ng earnings yan. 33. Ang target na sa kanya is 2. Tapos mayroon kang 4 na buy rating. At ang target price sa kanya is highest is 7. No? 7 pesos. Which is doable. So, yan. 20% upside ang hinahabol dyan. Wala dito sa support na to. Bibili ka ba? Kaka-breakout lang So, kung gusto nyo mag-re-entry, antayin nyo dito. Yan. 624. Okay? So, antayin nyo dyan. May pullback naman yan. Anyway, this is may catalyst, no? Ayun, no? Alam na nila ang catalyst. Ayan, may pumapasok lang ang fund. At kapal na rin ang volume. So,
Good RCR, pero benta na. Siguro may mga August pa 'to. By August, nasa ₱7 na 'yan or puwedeng lampas. 'Pag maaga nakarating sa 7, lampas 'yan. So, hold lang kung may RCR, kung wala abang sa dip, okey? So, yun lang. Next is MWC. Meron ba? Wala. Wala. MWC, goods din 'yan. Ang daming nasa pipeline na projects. Plus, tandaan natin na summer ngayon at kailangan mo ng utilities like water, hindi puwedeng wala. Plus, may dibs ka pa na 6% kasama yung special, no? At yun na nga. Congrats sa mga sumbay na bumili dito sa DEEP. Okay. At now, we're up by 4%. Pwede na. Fill the gap. Fill the gap dito. Normally, pag nag-fill the gap, bumabalik. So, may chance pa kayong bumili. Tapos, saka i-test at i-rally ulit. So, we have high expectations from this one na magpa-breakout dito sa 30. Kaya niyang i-hit yung 30, pero let's see kung kayang breakout. No? May volume dun sa rally kahapon or sa Friday. Tapos, 52-week high na yan. 52-week high. Next target niyan, kung magpa-breakout yan dyan, is 33. Ang kanyang fair value is nasa, meron din, around 33, 35. Okay? So, 33 na lang para safe. Kasi may harang doon. So, kung dito ka bibili, kung makakabili pa, you have 7 to 15% upside. Plus dividends na 5% or 6. Earnings 100% above 1% estimate. So, sobrang laki ng earnings niyan. Kaya, sobrang strong nung stock. No? So, buy the dip for MWC. Ganda rin ang taas. No? Yun lang. Medyo wala ng capital to. Pero hindi naman capital intensive ang utilities. No? Dahil hindi na magpapatayo ng bagong dam. No? More on maintenance na lang. So, yun lang. MWC. Next is last Monday. Monday, bumagsak. Hindi natin alam kung bakit, no? May news to eh. Nalimutan ko lang kung anong news. Yan. Dapat hindi na yan magbubutas. Kung gusto nyo ng Monday, okay, kung type nyo si Monday, ulit natin. Pwede nyo abangan dito. 666, pangit. Taas natin konti. Yun, 670. Yan, abangan nyo dyan si Monday. Kasi mukhang kaso basag. Range lang. Sige, pagbigyan, no? Pagbigyan. Range lang dito. Yan, laki yan. So, kung makakabili ka sa 670, yun, no? 25%, oh, laki, oh. Pwede na. Basta patience lang. Abangan nyo dito sa 670 pag nabasag katagad, no? Nalimutan ko yung catalyst ba't bumabagsak ito, eh. Tingnan natin dito, baka makita. Okay. Earnings is below estimates, no? Below consensus. 4% lang siya year on year, though wala pa siyang annual. Pero 26 ang target. So, sobrang bloated yung kanyang consensus. That's why sinaldown siya. Okay, negative pa ang EPS. Kasi pangit ng 3Q. 3Q earnings. Negative din. Kaya pala binibentahan. Pangit ng negative 60. Q1 lang maganda. Though may dividends pero maliit. 2% lang. So, I think for me, avoid pangit ng FA. PE negative 300 yun. Kasi negative yung EPS niya. Oo nga, ayun, negative 400. So, pass. Target price, may target price pero kung mababa sa estimates, mababa din yung target price na yan. Okay, all buys naman. Hindi ko lang type na. Pero you can trade the range kung gusto nyo. 660 to, let's see, kahit gitna lang. 760.
Okay, so yun lang for part 2. Thanks for watching. I hope you enjoy. At kung nasaktan kayo sa mga chinart natin, okay lang yan. At I hope natulungan kayo sa inyong mga decision. Pero yun, also seek for your own research and other commentaries. Pero syempre, mas maganda, do your own research. Make your own studies like this para hindi nang huhula at may fundamental bias yung decision nyo, hindi lang technical at hindi lang per se lang. No? Dapat ay ikaw talaga yung nag-analyze. Okay? So that's it. Thanks for watching. Don't forget to share this video and hit those like and subscribe button. Yeah. Kita-kits sa Wednesday's live charting natin.